Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang lokal na salon sa Columbia. Ang mga babaeng nagtatrabaho sa loob ng salon ay nagkwekwentuhan habang nag-aantay ng mga customer. Maya-maya pa, isang lalaki ang pumasok sa loob ng salon, ngunit hindi siya isang customer. Hanggang sa lumapit nga ang isang lalaki sa isang babaeng nakaupo at may nilabas mula sa kanyang tagiliran. Napatakbo na lamang ang ibang babae nang nasaksihan nila kung paano pinaulanan ng bala ng lalaki ang kanilang kasamahan. Controversial nga ang kaso na ito dahil ang suspect sa nangyaring krimen ay isang pulis. Sino nga ba ang babae sa salon at bakit siya sinugod ng galit na pulis? Sa ating ang storya ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga nakakalungkot na kaso kung saan alagad pa nga ng batas ang sangkot sa isang krimen. Kilalanin natin ang biktimang si Jessica Paula Chavez, 28 years old. Si Paula ay nagmula sa Columbia. Simple lamang ang pamilya na pinagmula ni Paula at meron siyang 5 mga kapatid. Ang kanyang ina ay tagaluto sa isang kainan at ang kanyang ama naman ay isang truck driver. Ang sahod nga ng mga magulang ni Paula ay madalas na hindi sapat sa kanilang magkakapatid. Kaya naman maagang namulat sa pagtatrabaho si Paula. Ang babae nga ay mahilig mag-ayos at nahilig na din sa makeup. Habang nagdadalaga si Paula, madalas siyang tumambay sa salon na pagmamay-ari ng kanyang tita. Hangang-hanga kasi si Paula sa kung paano napapaganda ng mga taga-salon ang kanilang mga customer. Paminsan-minsan, nauutusan nga si Paula ng kanyang tita na maglinis ng salon. Kaya naman alam nga ni Paula ang kalakaran sa loob ng salon mula sa pagmamanicure hanggang sa paggugupit ng buhok. Ipinakita nga ni Paula sa kanyang tita ang interes niya sa pagtatrabaho sa loob ng salon, kaya naman unti-unti siyang tinuruan ng kanyang tita na mga trabaho sa salon. Pero bukod sa kanyang natututunan, nag-ipon nga si Paula upang makapag-aral sa isang vocational school ng hairdressing. Pinayuhan naman si Paula ng kanyang mga magulang na wala siyang mararating sa pagtatrabaho sa salon. Subalit dahil gusto niya ang kanyang ginagawa, hindi sinunod ni Paula ang kanyang mga magulang. Habang nagsa-sideline sa salon at iba pang mga trabaho, nag-ipon ang dalaga upang makapag-enroll sa eskwelahan. At makalipas ang 1 buwan, nagsimula na nga ang klase ni Paula. Masaya nga si Paula sa kanyang mga bagong natututunan at pinangarap nga niyang magkaroon ng sarili niyang salon balang araw. At tulad ng maraming babae mula sa Columbia, may mga pangarap na umunlad. Lumipad si Paula sa Bogota dala ang pag-asang mabibigyan ng kanyang pamilya ng magandang buhay. Gamit ang kanyang mga natutunan sa pag-aaral, nagtrabaho nga si Paula bilang hairstylist sa isang salon. Nanirahan lamang si Paula sa isang maliit na kwarto at nagtiis siya dito upang makapagpadala ng pera para sa kanyang pamilya. At kahit mahirap na mawalay sa kanyang pamilya, nagtiyaga nga si Paula sa paghahanap buhay nang sa gayon ay malaki ang kanyang kitain. Masipag, madiskarte at mabait. Ganyan nga ilarawan si Paula ng kanyang mga kaibigan at katrabaho. Ayon sa kanila, mahaba umano ang pasensya ni Paula at madalas niyang mapakalma ang mga galit na mga customer. Bukod doon, magaling din makipag-usap si Paula sa mga customer kaya nag-a-avail ang mga ito ng mga dagdag service sa salon. At ibig sabihin nito, may dagdag nga nakita ang salon. Habang nasa Bogota, isang lalaki ang nakilala ni Paula. Siya ay si Andres Ramirez, 36 years old. Si Andres ay nagmula sa siyudad ng Bolivar. At ang kanyang mga magulang ay pareho nagtatrabaho sa paggawaan ng souvenir. Maliit lamang ang kinikita ng mga magulang ni Andres pero nagawa nilang mapag-aral ang lalaki sa kolehiyo. Pangarap ni Andres na maging isang sundalo o pulis. At nabigyan naman siya ng oportunidad na makapag-aral upang maging pulis. Pinagbutihan nga ni Andres ang kanyang pag-aaral hanggang siya ay makagraduate na at naging isang ganap na pulis. Maayos at tahimik nga ang takbo ng trabaho ng lalaki.
Si Andres ay mahilig manood ng sine, malapit sa kanyang mga pamangkin at mahilig sa mga physical activities. Nang nagtagpo nga ang landas ni Andres at Paula, tila na love at first sight ang pulis sa hairstylist. Niligawan ni Andres si Paula hanggang sa nagkaroon na sila ng isang relasyon. Pakiramdam nga ng dalaga, palagi siyang ligtas kapag kasama niya si Andres. Ilang beses itong napatunayan ng babae dahil 2 beses na siyang muntik mapahamak dahil sa mga hold-upper nang siya ay pauwi na 10 oras ng gabi. Dahil dito, hinikayat nga ni Andres si Paula na magsama na sila sa iisang bahay. At ang pagmamahalan nga ni Andres at Paula ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Nung una, tahimik at masaya naman ang relasyon ni Andres at Paula. Pero nagbago ang lahat nang naaksidente sa trabaho si Andres. Nagtamo ng matinding pinsala sa kaliwang binti ang pulis. Dahil dito, kinailangan tanggalin ang binti ng lalaki. Bagamat siya isang pulis pa din, naramdaman ni Andres ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Simula nga nang nawala ang kanyang binti at napalitan ito ng prosthetic legs. Pakiramdam ni Andres, nababawasan ang kanyang pagiging magiting na pulis. Labis nga nalungkot si Andres sa kanyang sitwasyon. Naging masungit na ito at madalas hindi na siya maintindihan ni Paula. At dahil nga sa mga nangyayari, naging madalas na ang pag-aaway ng magkarelasyon. Kahit maliit na bagay ay pinagtatalunan na ni Andres at Paula. At dahil sa sobrang dinamdam ng pulis ang mga nangyayari, inisip nga ni Andres na tila wala nang patutunguhan ang kanyang buhay. Sumagi din sa kanyang isip na baka iwan na siya ni Paula dahil siya ay baldado na. Kaya naman maraming pagkakataon na nagkaroon na ng alitan sina Paula at Andres. Pero bukod dun, hindi lamang verbal ang naging away na magkarelasyon, kundi minsan sila ay nagkakasakitan na. Sa tindi kasi ng galit ni Andres, nasasaktan na niya si Paula. Ngunit dahil mahal ni Paula ang pulis, hindi niya iniwan ang lalaki. Gusto pa din ni Paula na bigyan ng kumpletong pamilya ang kanyang anak, kaya tiniis at inintindi na lamang niya si Andres. 2 beses na nagsumbong sa mga otoridad si Paula hinggil sa pananakit ni Andres sa kanya. Subalit sa huli, iniurong ni Paula ang kanyang mga reklamo dahil naaawa siya kay Andres dahil nga ito ay baldado na. Matagal-tagal din bago nakapag-adjust si Andres sa bago niyang buhay matapos nga nangyari ang aksidente. At kahit na namimiss na ni Andres ang aksyon bilang pulis, wala na siyang nagawa dahil sa opisina na lamang siya na destino. Nakaranas din ng malilit na diskriminasyon si Andres mula sa kanyang mga kaopisina dahil sa kanyang kalagayan. Nagmungkahi naman si Paula sa kanyang nobyo na ituon na lamang ng pulis ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Dahil dito, sinimulan nga ni Andres na mag-research at dito niya nakita ang tungkol sa fun run para sa mga katulad niyang may ganung sitwasyon. Mula noon, madalas nang sumali sa mga fun run si Andres. Bukod sa fun run, sinubukan din ni Andres ang diving at mountain climbing. At dahil sa mga aktibidad na ito, nanumbalik nga ang lakas at liksi ni Andres. Naramdaman din ni Paula ang pagbabago kay Andres at naging tahimik muli ang kanilang pagsasama. Taong 2024 naman nang natumpad na ni Paula ang kanyang pangarap sa tulong ni Andres. Nakapagpagawa na si Paula ng kanyang sariling salon. Napakasaya nga ng ginang at talagang naging hands-on siya sa kanyang negosyo. Mabait si Paula sa kanyang mga tauhan kaya naging maganda ang takbo ng kanyang salon. At makalipas nga ang 6 na buwan, nag-isip na si Paula na magtayo ng pangalawang branch ng kanyang salon. Sumangguni nga ang babae sa kanyang karelasyon na si Andres tungkol sa itatayo niyang pangalawang salon. Hindi naman naging maganda ang pagtanggap ni Andres nang kinausap siya ni Paula. Pakiramdam nga ng lalaki masyadong mayabang si Paula at mas matagumpay na ang kanyang nobya kaysa sa kanya. Dito na muling na-depress ang pulis at bumalik ang dati niyang nararamdaman nang siya ay talunan. Tulad nung una, naging madalas ang pagtatalo ng magkarelasyon.
At nag-umpisa na nga muling saktan ng pulis ang hairstylist niyang kasintahan. Nagulat din si Paula nang singilin siya ni Andres sa ibinigay nitong pangpuhunan sa salon. Nag-isip ngang maigi si Paula at napagtanto niyang hindi na nagiging maayos pa ang relasyon nila ni Andres. At February 2025 nang tuluyan nang nakipaghiwalay si Paula kay Andres. At nilisan na ang bahay ng pulis. Sinabi pa ni Paula na babayaran niya ang pera na inutang niya kay Andres at magpunta na lamang ito sa salon para maningil. At dahil hindi naman sila kasal, walang nagawa si Andres sa desisyon ni Paula. Galit na galit nga ang dating pulis at nangako nga na magiganti siya kay Paula para sa pag-iwan nito sa kanya. Naniniwala kasi ang dating pulis na mayroon ng ibang karelasyon si Paula kaya bigla itong nakipaghiwalay sa kanya. Masama din ang kanyang loob dahil tumulong siya sa pagtatayo ng salon ng ginang. Subalit sa kabilang banda, masakit din para sa hairstylist na si Paula ang naging hiwalayan. Ang buong akala kasi ng ginang ay pakakasalan siya ng kasintahan niyang pulis dahil meron na silang anak at matagal na silang nagsasama. Nagkaroon naman ng kasunduan sina Paula at Andres na hihiramin ng pulis ang kanilang anak. Noong una, nahihiram naman ng maayos ng pulis ang bata. Ngunit dahil palaging hindi tumutupad sa tamang oras si Andres, itinigil na ni Paula ang pagpapahiram sa kanyang anak. Mas nadagdagan patuloy ang galit ni Andres dahil sa pagdadamot ni Paula sa kanilang anak. At sa puntong ito, walang ginawa si Andres at inisip na lamang niya na paghahandaang maigi ang gagawin niyang paghihiganti sa dati niyang kinakasama. Ilang buwang ngang tahimik ang buhay ni Paula at ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman nga ni Paula ang kapayapaan at hindi na siya muling sasaktan pa ni Andres. Itinoon nga ng babae ang kanyang atensyon sa ipinapagawa niyang pangalawang salon at sa kanyang anak. Subalit ang hindi alam ni Paula, saglit lamang niya palang lalasapin ang kapayapaan at katahimikan na ito. Dahil may masamang plano na pala sa kanya si Andres. Nakagawian na nga ni Andres kada linggo na pupunta siya sa salon ni Paula upang kunin ang bayad ng dati niyang kasintahan. At April 22, 2025, nang ganun nga ang ginawa ng dating pulis. Subalit imbis na susi lamang na motor ang dala ng pulis na si Andres, meron din siyang dalang baril. Bandang alas 8 nga ng gabi nang dumating si Andres sa salon ni Paula. Samantala, sa loob naman ng salon kasama ni Paula ang kanyang mga tauhan. Nakaupo noon sa kaliwang parte ng salon ang ginang. Sa harap nga ni Paula, nakaupo ang isa niyang tauhan na naglilinis ng kanyang mga kuko sa kamay. Maya-maya pa pumasok na si Andres sa salon at naglakad papunta sa direksyon ni Paula. Nang tumayo na ang pulis sa tapat ni Paula, tiningnan lamang niya ang lalaki. Samantala, unti-unti namang may kinuha sa kanyang tagiliran ang lalaki. Ang babae sa harap ni Paula ay napatakbo naman kaagad nang na-realize niya kung ano ang hawak-hawak ni Andres. At ito nga ay isang baril. Nagsalita pa si Andres at sinabi kay Paula ang mga katagang, "Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka mapupunta sa iba." Napakabilis nga ng mga pangyayari dahil bigla na lamang binaril ng napakaraming beses ng dating pulis ang kasintahan niya dati na si Paula. Hindi na nakunan pa ng CCTV pero matapos ang pamamaril, bigla na lamang tumakas si Andres. Agad namang tumawag ng ambulansya at mga pulis ang mga tauhan ni Paula. Nagkagulo nga sa loob ng salon dahil sa nangyari at nagulat ang lahat sa sinapit ng ginang. Nagawa pa siyang itakbo sa ospital. Subalit idineklara siyang wala ng buhay dahil sa dami ng tama ng bala na kanyang tinamo. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Napasa kamay nila ang CCTV at napanood nila ang karumal-dumal na sinapit ni Paula. At sa kasamang palad, wala namang CCTV sa labas ng salon ni Paula at hindi natunto ng mga pulis ang direksyong tinahak ng kanilang kabaro na utak nga sa nangyaring krimen. Pero sa kabila nito, ipinagpatuloy pa din nila ang paghahanap kay Andres. At makalipas ang 3 araw, natagpuan nila si Andres
sa labas ng lumang bahay ng kanyang pamilya sa labas ng Bogota. Isang kamag-anak ng pulis ang tumawag sa mga otoridad at sinabing nandun nga ang wanted na si Andres. Matagumpay namang naaresto si Andres ng kanyang kapwa pulis. Binalik siya sa Bogota upang formal na sampahan ng kaso. Umamin naman ang pulis na siya nga ang bumaril at pumatay sa dati niyang kinakasama. Sinabi ng pulis na nagawa niya ang krimen dahil penerahan lamang umano siya ni Paula at tinago daw ng biktima ang kanilang anak. Tinanggal nga sa pagiging pulis si Andres at kinasuhan ng femicide. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si Andres at wala pang resulta ang kanyang trial sa korte. Pero base sa batas ng Colombia, 20 hanggang 50 years sa pagkakulong ang maaaring ihatol kay Andres kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Paula. Sa inyong opinion, may kinalaman ba talaga sa aksidente ni Andres ang pagkasira ng relasyon nila ni Paula? O sadyang nagkaroon siya ng obsesyon sa kanyang living partner? Posible kaya talagang penerahan lamang ng biktima ang dati niyang kinakasamang pulis? O ito ay kasilungalingan lamang ng pulis? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!